tingin namin we'd fulfill the requirements at nag-iwan kami ng kopya sa Office of the Secretary General, and under the rules of court, deemed serve yun. Kasi substituted service yun sa punto na hindi physically present yung sinasabi nilang dapat tumanggap, o di sinerve na lang namin sa office at tinanggap naman nila. Why would we burden ourselves to go back here on Monday and be part of the moro-moro na alam naman namin yung scam impeachment ni De Jesus ang iti-take up nila? Maglabag yan sa Constitution, sa rules ng House, at sa Supreme Court decision in Duterte versus House of Representatives. Bakit? Ang Constitution na nagre-require lang na verified impeachment complaint by any citizen, at pangalawa, endorsed by a member of the House. At dalawa yun, nandyan na. We fulfill that. Wala namang binanggit ang Constitution na SecGen. Ngayon, ang rules ng House nagsabi na Office of the SecGen. Sinunod pa rin namin yun. Pumunta kami sa Office of the SecGen, ayaw tanggapin dahil wala daw ang SecGen. Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-23 sa buwan ng Enero, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, naritong mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Sa ulo ng mga balita, presyo ng wet at dry palay itinakda ng Department of Agriculture sa 17 at 21 pesos kada kilo. Presyo ng highland vegetables bumaba dahil sa mas favorable o akmang kondisyon ng panahon ayon sa kagawaran. Sweldo ng mga kasambahay sa Metro Manila magiging 7,800 pesos na simula 7 ng Pebrero mula sa kasalukuyang 7,000 piso. Pangulong Bongbong Marcos dinala sa ospital noong isang gabi dahil sa tinatawag na diverticulitis. Mensahe ng Pangulo sa mga nais siyang mawala sa pwesto, huwag ma-excite dahil hindi malala ang kanyang kondisyon. Ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos inihain sa Kamara. Pero mga reklamo hindi tinanggap dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garavil. Dating Congressman Zaldico nakatira sa isang gated community sa Portugal ayon sa DILG. Senador J.V. Ejercito na chairman ng Senate Ethics Committee sinampahan ng ethics complaint dahil sa hindi umano pag-aksyon sa reklamo laban kay Senador Cheese Escudero. At alkalde ng Candaba, Pampanga na may kaso kaugnay na Malampaya fan scam sinuspindi ng Sandigan Bayan. Umaga na! Balita na! At sa detalye ng mga balita, itinakda sa 17 piso at 21 piso ang presyo ng palay. Ayon sa Department of Agriculture o DA, nagkasundo ang mga miller at importer na itakda sa 17 piso kada kilo ang wet palay at 21 piso kada kilo ang dry palay na bibilhin sa mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture, ipatutupad dito sa mga piling lugar tulad ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Bulacan, Pangasinan at Ilocos. Ayon kay De Mesa, sa pamamagitan nito, kikita ang mga magsasaka at mapapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas. Gusto natin ma-maintain yung presyo ng farm gate. Kung 17 to 21, at 21 yung dry, so ma-maintain yung 40 to 45 na presyo ng regular at well milk. Part ng consultation, nag-commit din yung mga millers na they will buy doon sa ganung presyo, 17 to 21. Base sa tala ng DA, nasa 40 hanggang 42 piso ang kada kilo ng regular milled rice habang 45 piso ang kada kilo ng well milled rice. Samantala, sinabi ng DA na tuloy ang pagdating sa bansa na imported na bigas. Ayon kay De Mesa, target na umangkat ng hanggang 300,000 metriko tonelada ng imported rice hanggang sa katapusan ng Pebrero para hindi sumabay sa anihan ng lokal na palay. Umaga na! Balita na! Bumaba ang presyo ng mga highland vegetables sa gitna ng umano'y lagay ng panahon. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, bumaba na ang presyo ng broccoli, cauliflower, patatas at repolyo ng 15 hanggang 20 pesos kada kilo. Kabilang sa mga nakaapekto noon ang andap of frost sa mga gulayan sa Cordillera. Bahagyang umayos ang lagay nito noong mga nagdaang araw bagaman may record low temperature muli kahapon. Maging ang mga lowland vegetables gaya ng kamatis at sibuyas at maari nang magmura palalo ang sibuyas dahil
nagsisimula na ang anihan nito at inaasahan na bubuti ang produksyon ngayong taon. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Magpapatupad ng 800 pesos na dagdag sahod sa mga kasambahay sa Metro Manila simula sa susunod na buwan. Yan ay matapos aprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang aumento sa sahod ng mga domestic worker o kasambahay sa National Capital Region. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, 800 pesos ang madadagdag sa buwanan nakita ng mga kasambahay sa NCR. Dahil dito ay 7,800 pesos na ang bagong minimum wage ng mga kasambahay sa Metro Manila mula sa dating 7,000 pesos. Kabilang sa mga itinuturing na domestic workers ay mga nagtatrabaho bilang yaya, cook, gardener, tagalaba at iba pang gumagawa sa gawaing bahay, mapa-stay in o stay out arrangement. Magiging epektibo ang bagong buwanan na sahod ng mga kasambahay simula sa February 7. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Kinumpirma ng Malacanang na dinala sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City si Pangulong Bongbong Marcos matapos makaramdam ng discomfort noong isang gabi. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na-discharge din agad ang Pangulo at balik Malacanang na kahapon ng umaga. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. Kinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Bandang hapon, naglabas naman ang video si Castro kung saan kinumusta ang Pangulo. Ayon mismo sa Pangulo, nakaranas siya ng tinatawag na diverticulitis na karaniwan umano sa mga taong stressed at tumatanda na. Ang diverticulitis ay pamamaga ng bahagi ng large intestine na nagdudulot ng matinding pananakit ng tiyan. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Sinabi rin ng Pangulo na hindi life-threatening condition ang nangyari sa kanya. So sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo'y mawala sa pwesto? Okay, huwag kayo muna masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. So sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala, huwag kayo mag-alala. Rumors of my death are highly exaggerated. Tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, pinaghihinay-hinay umano ng mga doktor ang Pangulo pero imposible umano ito dahil sa dami ng kanyang trabaho. Samantala, kansilado na ang pagdalo ng Pangulo sa isang aktibidad sa labas ng Metro Manila ngayong araw ng Biyernes. Umaga Na, Balita Na! Inihain sa Kamara ang ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara kahapon. Ang grounds ng ikalawang impeachment complaint na inihain ng grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan at mga kaalyado nito ay betrayal of public trust kaugnay ng mga umano'y maanumalyang flood control projects. Kasama sa mga ginawa umano ng Pangulo na ka-impeach ay ang paglalatag ng mga sistema ng korupsyon sa pamamagitan ng allocables. Inendorso ito ng mga kongresista na kabilang sa Makabayan Bloc. Hindi naman tinanggap ng Office of the Secretary General ang impeachment complaint dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon sa kanya, wala siyang authority to receive the complaint. Nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina. Under the rules, it is enough that we submit to your office. At we expect that on Monday, this will be transmitted to the Office of the Speaker. Ni hindi binanggit sa konstitusyon yung word na Secretary General. Ang House lang ang naglagay ng Secretary General, sinunod naman namin. Ang nakalagay doon, Office of the Secretary General. Magkasunod na tinig, dina Teddy Casino at Attorney Nery Colmenares naghahain ng second impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Umakyat ang grupo sa Office of the Speaker para ipaalam ang nangyari pero walang tao roon dahil naka-recess ang Kongreso. Panawagan natin sa kanya ay tanggapin ito, yakin na matanggap ito at tiyakin na maisama sa order of business more than one impeachment complaint, sabay na i-refer sa Justice Committee para matiyak na kasama ang lahat ng ito sa iisang impeachment proceeding lamang. Tinig ni ACT Teacher Party List Antonio Tinio. Kung kinakailangan ay handa naman umanong bumalik ang grupo sa Lunes. Nag-iwan kami.
pero hindi nila tinanggap. We attempted. Sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. There is no discretion given to the Secretary General to reject, pin, delay, or block such filings. Umaga na, balita na! Sa kaugnay na balita, nagtaka rin na nagtangka rin na maghain ng ikatlong impeachment complaint laban sa Pangulo ang ilang dating opisyal ng gobyerno, pero hindi rin ito tinanggap ng Office of the Secretary General dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garapil. Ang mga complainant ay kinabibilangan ni na dating Congressman Mike Defensor, Attorney Manuelito de los Reyes Luna, Jacinto Paras, Attorney Ferdinand Topacio, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Dinag at Virgilio Garcia. Ayon kay Luna, ang kanilang reklamo ay people's complaint. Ang grounds ay kinabibilangan ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at other high crimes maliban sa treason at bribery. Nagugat umano ito sa insertion sa mga pambansang pondo noong 2022 hanggang 2025 pero hindi na sila nagbigay ng iba pang detalye. Sa ngayon, pinag-aaralan na umano nila ang iba't ibang legal option kasama na ang pagdulog sa Korte Suprema. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Giniit ng Malacanang na walang ginawang kahit anong impeachable offense si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, handa ang Pangulo na harapin ang mga reklamo. Sinabi ito sa gitna ng paghahain kahapon ng ikalawa at ikatlong impeachment complaint na hindi naman tinanggap ng House Secretary General. Malakas po ang loob ng ating Pangulo na wala po siyang nalabag na anumang batas at hindi po siya gumawa ng anumang impeachable offense. Ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Umaga na, Balita na! Naniniwala si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na walang magiging problema sa inihaing panibagong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay kahit pa may nauna nang naghain ng reklamong impeachment laban sa Pangulo. Sa tingin din ni Tino, may sapat na panahon para sabay-sabay na mai-refer ang iba't ibang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ang rule ay sa isang taon dapat meron lamang isang impeachment proceeding. Proceeding po, hindi complaint. So, yung impeachment proceeding ay nasisimulan kapag i-refer na ng plenaryo ang impeachment complaint or pwedeng maraming impeachment complaint nang sabay sa Committee on Justice. At once na-refer, tuturing na nasimulan na initiate na ang impeachment proceeding. Samantala, handa rin ang Makabayan Bloc na i-endorso ang posibleng panibagong impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte sa sandaling matapos na ang one-year bar rule. Hinantay pa rin natin actually at hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa na mare-resolve yan soon. No? At pag nangyari yun, paborableng bago yung Supreme Court decision ay hindi na kailangan mag-file pa. Mag-resume na daw, magsimula na forthwith dapat ang impeachment trial ng Vice President sa Senate. Pero handa rin ang mga complainants na i-refile sa unang linggo ng Pebrero at handa kaming mag-endorse. Ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ang Deputy Minority Leader ng Kamara. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Oras mga kapuso, alas 3:45 ng umaga. Umaga na, Balita na! Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com.
mercurydrug.com. Hindi pa titinag, hindi pa huli, hindi pa aawat. Number 1 sa buong taon ng 2025 sa AM station ang Super Radio DZBB. Sa FM station ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat po dahil numero 1 kami sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Number 1. Ako po ang inyong kapuso, Kathy San Gabriel. Labis-labis na kasiyahan ang malamang kami ang number 1 sa inyong puso. Kaya naman ngayong 2026, higit pang palalawakin ng SOS, Serbisyo on the Spot, ang pagbibigay ng serbisyo. Tanggap tayo ng bagong balita, security guard sugatan matapos barilin sa Antipolo, Rizal. Detalye mula sa ating kasamang si Olan Bola. Olan. Security guard matapos ang pagbabarilin ng hindi nakilalang mga suspects sa Antipolo, Rizal. Kinilala ang biktima sa alias na SG dahil sa mga tinumong tama ng bala sa kanyang katawan. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente sa harap ng isang kainan sa Sumulong Highway, Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Nakatayo umano ang biktima sa harap ng kainan nang dumating ang suspect at tinanong ng biktima kung ano ang ginagawa nito dun sa lugar. Ilang saglit pa, nakita na lamang na nag-aagawan na ang dalawa ng baril ng gwardya. Nakapiglas daw ang biktima at nakatakbo sa loob ng restaurant, ngunit siya ay nadapa at nahulog ang kanyang service firearm. Hinabol ng suspect ang biktima at pinagbabaril gamit ang hindi natukoy na armas. Bago tumakas, dinampot ng suspect ang service firearm ng biktima saka sumakay sa isang motorsiklo na naghihintay sa kanya. Patuloy ang investigasyon at pagtugis ng mga pulis sa tumakas na suspect. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Sa iba pang balita, nakatira sa isang mamahaling komunidad sa Portugal si dating Congressman Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nasa isang gated community ang dating mambabatas batay sa huling impormasyon. Pero hindi rin siya lumalabas, doon yung operatives natin. Hindi ko makain sa labas eh. Hindi naglalakad, doon na siya mismo sa maliit na lugar. So, again, he's a poor man with a lot of money. Lahat ng pera niya, wala siyang mabibilang kalayan, hindi niya ma-enjoy pera niya. Pero nahihirapan umano sila na mapa-extradite si Ko kung sakali lalo't mayroon umanong Portuguese passport si Ko, 10 taon na ang nakakaraan. Ang batas nila, if the offense was committed before the granting of the passport, pwede na lang ipadala pwede siyang extradite. At kung hawak din na yung passport at nakumit niya yung offense, ay hindi nila i-extradite. As of our information, 10 years ago pa lang may passport na siya. So, naghahanap kami ng kaso ngayon na 10 years older para yun ang ipapile namin sa kanya. Tinig ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Bukas ang Malacanang kung gustong makipagnegosasyon ni Ko, tulad ng sinabi ni Rimulya na may mga emisaryo umano na nagpahatid ng mga fillers galing kay Ko. Ipinauubaya na ito ng Malacanang sa Office of the Ombudsman. Sabi naman din po, even before ng Ombudsman na ang lahat ng proteksyon na kailangan niya ay ibibigay. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Wala pa po naman siyang binibigyan na suggestion na siya makikipag-usap sa Pangulo o sa administrasyon. Hintayin po muna natin kung ano yung kanyang itutugon. Tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ayon naman kay Secretary Rimulya, kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya umano, nagparamdam si Ko. Third hand information yan. Kaibigan ng kaibigan. So actually, it's ang value niya is on the Marites level. Tinig ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Walang komento si Ombudsman Rimulya nang tanungin siya ng GMA Integrated News ukol dito. Ayon kay Attorney Roy Rondain, abogado ni Ko, kung mayroong fillers galing sa kanyang kliyente ay hindi ito otorisado dahil siya lang
ang otorisadong magsalita para rito. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Inilabas na kahapon ng DILG o ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mugshot ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na kapwa-akusado sa flood control anomaly na nakapiit na ngayon sa New Quezon City Jail. Ipiniliwanag ni Remulla na talagang nagahol sila sa paglabas ng mugshot dahil marami silang inasikaso at sunod-sunod ang mga pangyayari. Muli ring sinabi ng kalihim na walang special treatment sa mga akusado. I hope that clears everything na andodon siya. I'd like to repeat, walang special treatment. Kung iniisip nyo na La Catedral ang bahay nila, kung ang titira niya ngayon, hindi po. He is a regular inmate in Payatas City Jail. Just to be clear. Kahapon dumating ang mga kamag-anak ni Revilla para dumalaw kabilang ang kanyang may bahay na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla at 2 nilang anak. Ayon sa DILG, may inilaan na kwarto sa detention facility kung saan maaring makapulong ng mga nakapiit ang kanilang mga abogado. Bawal ang gadgets maliban sa pakikipag-usap sa abogado. That is the only time na makagamit siya ng gadget para sa mga abogado. But otherwise, ang privileges ng senator ay pareho sa privilege ng shoplifter. Pare-pareho lang. Inulit din ng kalihim ang paliwanag ng BJMP kung bakit nasa tig-iisang selda muna sina Revilla at sina dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Dumasig at dating Finance Section Chief at Accountant Juanito Mendoza. Dahil mandatory sa BJNP, kung bagong inmate ka, may 7-day quarantine para tignan kung may infectious disease na sa katawan mo. So after the 7 days, they will be incorporated into the general population. Tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Umaga na, balita na! Naniniwala si DILG Secretary John Vic Remulla na malaki ang tsansa na narito pa sa bansa ang negosyanteng si Atong Ang na hinahanap para maaresto kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Pero sakaling nakaalis na ng bansa, maaaring hindi ito sa airport dumaan. Speculate. Okay, kasi sa buong Bureau of Immigration, hindi siya dumaan sa any airport. So we speculate kung andodon siya, ay sa backdoor siya dumaan. Posible umanong nasa Southeast Asia lang si Ang, partikular sa Cambodia, gaya ng hinala ng dati niyang tauhan at whistleblower na si Dondon Patidongan o kaya naman ay Thailand. Apparently, nung nag-exodus ang Pogo rito, pumunta sa Cambodia. At nung pumunta sa Cambodia, according to reports, nagkaroon rin ng operations dyan si Charlie Atong Ang ng Isabong. So may sarili siyang gaming outfit doon sa Cambodia. Nakikipag-ugnayan na umano ang PNP sa Cambodian Police at makakatulong din umano ang pagiging chairman ng ASEAN ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang pag-repatriate ito ay mas effective siguro ay ihintayin natin si Pangulo na kapag-usapin ng kanyang counterpart doon sa Cambodia para sila na mag-usap para maibalik agad dito kung ando doon siya. Ayon kay Remulla, mga kakilala rin ni Ang mismo na bibigyan ng impormasyon sa kanila kung nasaan ito. Sila rin talaga. Pamanatakot pa pag tumatawag pero siya sabi ang totoo. Tapos we arrived mga 1 or 2 hours later na nakaalis na. So naka-8 raid na kami in the last 1 week. 8 locations na kami. From Porac to Albay to Negros. Dami na namin pinuntahan Pero mahanap namin yan. Sa isang banda, susunod naman na hakbang ay pag-freeze ng assets ng negosyante. Hindi na yung sa kanya. Kasi kakalabas lang ng warrant sa kanya. I think next is AMLC. Tapos I'm not full. Pag-freeze na yung accounts. Aga tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Inaalam ng Department of Interior and Local Government o DILG ang posibilidad na mayroong nagkakanlong sa most wanted na si Charlie Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, masyadong maraming pera si Ang na anyay kumikita ng 1 bilyong piso kada araw sa loob ng 3 taon. Sa tanong kung kasama sa binabantayan ng mga pulis, sinabi ni Remulla na tiwala siya sa kasulukuyang hanay ng PNP matapos ang ginawang pag-iimbestiga. Payon ni Remulla kay Ang mag-ingat sa kanyang mga kasamahan.
o sa kanyang ginagalawan dahil maari sila rin ang magbibigay ng impormasyon sa mga otoridad. Nauna nang sinabi ni Remulla na maaring nasa ibang bansa sa Southeast Asia si Ang dahil doon anya madaling humalo dahil magkakahawig ang mga tao. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Iniutos ang Sandigan Bayan ang 70 araw na preventive suspension laban kay Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke. Naharap si Maglangke sa kasong graft at malversation na inihain noong 2017 kaugnay ng 900 million pesos Malampaya fan scam. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan Special 3rd Division na may petsang January 19, inatasan ng Department of Interior and Local Government o DILG na ipatupad ng 90-day suspension. Matatandaan na si Maglangke ay isa sa mga kapwa-akusado ni dating Budget Secretary Rolando Andaya Jr. at dating Agrarian Reform Secretary Nasser Pangandaman sa anomalya sa Malampaya fans para sana sa mga biktima ng pagbaha sa Luzon noong 2009 at sinasabing napunta sa Ghost Livelihood Projects. Ayon sa prosecution, si Maglangke ay tumanggap ng komisyon mula kay Janet Lim Napoles sa pamamagitan ni Pangandaman. Si Maglangke ay muling nahalal na mayor noong eleksyon 2025. Umaga na, balita na! Nagkausap sina Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Kinumpirma ni Castro na handa na si Torre na bitawan at ipasa ang 4-star rank kay PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na batay sa pag-uusap nila ni Torre, sinabi ng opisyal na nagkaroon lamang ng misunderstanding sa sitwasyon o status nito. Binigyan din ni Castro na matatanggap ni Torre ang full benefits katumbas ng 4-star general sa kanyang pagre-retiro. Ayon kay Castro, tanggap na ni Torre ang kanyang sitwasyon sa harap ng pagtanggap din ito sa posisyon bilang General Manager ng MMDA. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Antabay na mga kapuso, susunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Inyong narinig ang kabuuan naman nagbabagang balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga na,